family planning ay kinukonsidera po na isang human right. Lahat tayo ay may karapatang magdesisyon kung kailan natin gustong magkaanak o kung gusto ba talaga nating mag-anak ng isang individual. At dahil nga nalalapit na po itong World Contraception Day na ipinagdiriwang tuwing September 26 ay pag-usapan po natin ngayon pa lang ang family planning. Makakasama natin si Dr. Juan Antonio Perez III, ang Vice President ng Forum for Family Planning and Development at former Undersecretary ng POPCOM o Commission on Population and Development. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome back, sir. Perez. Yes, I'm happy to be here, Audrey and Diane. It's been some months, ano? Yes, welcome back po. It's nice to have you also Yes, here po. Good morning, sir. Okay, Doc Perez, ito pong una kong katanungan. Nasa na po ba ang Pilipinas pagdating sa family planning? Well, pagdating sa family planning, we've had a large improvement in the last 10 years. Now, we are now on par with our ASEAN neighbors. Pagdating sa fertility rate, kasi nung sabihin natin, nung kapapasa lang nung RPRH law, we were among the most fertile countries in ASEAN. Now we are on par with Thailand and Indonesia. Well, actually better pa tayo ng Indonesia pagdating sa fertility rate, so that we're now seeing women with 1.9, well actually around 2 children. So ang normal household ngayon sa Pilipinas ay 4, no? Mag-asawa at 2 anak. Okay. Nabanggit niyo po yung reproductive health law, Yes. Dr. Perez. Kamusta po bang implementation po nito ngayon? Well, yes, sa nakaraang 10 taon, no, maganda ang implementation niya, lalo na dahil nagsuporta ang local governments. Of course, very important yung support ng national government. Si President Duterte in his administration, 2 executive order ang nilabas, no, para maging zero ang unmet need for family planning and in-address din yung teen pregnancy. So, towards the beginning of this administration, nakita namin na bumaba yung teen pregnancy but still mataas sa 10 to 14. Tapos itong fertility rate, nasa 1.9. Competitive na tayo, or I mean, we're on the same plane as our ASEAN neighbors na. So, pero sir, meron may mga pag-aaral base sa statistics na medyo bumaba pa po yung populasyon ng Pilipinas. So, according to studies, nasa 110 to 117 million ng mga Pinoy ngayon. Pero ito po bang pagbaba ng populasyon natin, bahagyang pagbaba, makakabuti po ba ito sa Pilipinas o hindi? Well, malaking tulong ito para sa ating, sabihin na natin yung services para sa 0 to 5. For example, you do not need as many school rooms, no? Dahil hindi na ganun karami yung kabataan. You do not need as much to spend as much for healthcare, maternal care. Yung savings na nagagawa rin, pwede mong ilagay sa ibang needs ng health system, ng education. So may benefit lagi yung mas maliit na population, mas na-afford ng ating economy na sagutin ang pangangailangan ng mas maliit na population or hindi masyadong lumalaking population. Pero sa ibang bansa, sir, ang nagiging problema naman nila, yung magbabayad ng mga tax Yes. para sa susunod naman na generation. Well, kung tignan mo ngayon ang population ng Pilipinas, 63% ay nasa working age. Kung may trabaho lahat ng 63% ng Pilipino, ang laking income niyan for government. Kaya I think sa Philippine Development Plan, ang gobyerno, ang gusto nila ay makitang magkaroon ng quality jobs at green jobs pa nga sinasabi ang mga kabataan at mga manggagawang Pilipino. But we need to bring up our employment of women kasi nasa 50% lang ang employed. And also employment of men nasa 80-70%. So we need better jobs for them. Hindi yung medyo minimum wage lang or even below minimum wage na job. So we hope mag-improve ang job situation, but that will need education, health services. Parang foundation yan para maging magaling ang ating workforce. Ito naman, going back to family planning, Yes, Dr. of Perez, ito ay hindi lamang responsibilidad ng kababaihan, even mga kalalakihan, dapat po ay kumbaga nagpa-participate din po dito. Ano po ba yung mga pwede pong gawin, both gender, para po maplano po nila ng epektibo ang kanilang pamilya?
Yes, alam mo, matagal nang usapin na parang ang family planning nakatuon lang sa kababaihan, ano? Yung RPRH law parang nakatutok lang sa kababaihan. Pero kung tingnan mo, pati lalaki binabanggit doon, no? Yung access nila sa kanilang, for example, issues sa reproductive health, dysfunction, erectile dysfunction, etc. So women family planning ang akala ng karamihan. But that's because many of the methods are nakatutok sa kababaihan. Pill used by women, 2 kinds of pills, injection sa babae, implant sa babae, and these are the most popular, no? So around 50% or more of family planning ay dito sa method na to. Yung kalalakihan, pwede mag-participate sa family planning, first of all, by using a condom, no? And this is a method that's useful para sa OFW, for example, no? Na wala sa Pilipinas, pagdating dito, you can use a condom rather than yung babae yung mag-family planning. Or you can also participate in natural family planning, yung pag-abstinence during yung standard days method, may 10 days na mag-abstinence ka. Dapat malakas ang ng lalaki na mag-participate doon. And of course, finally, yung babae at lalaki, kung ayaw na ng mga anak, they can have the choice of tubal ligation sa babae or vasectomy sa lalaki. And we noted, nung I was in Popcom, dumadami yung kalalakihan nag-o-opt for vasectomy. And we just need to have more doctors able to perform the surgery. Kasi parang kokonti lang ang gumagawa ng vasectomy na maayos. No? So, we need to have more training para yung kalalakihan, lalo na yung mga kabataang kalalakihan, they have 2 children, they opt, sige, tama na. And that's really becoming the norm. Smaller family size. And napansin namin, Dayan and Aubrey, na yung kababaihan ngayon, they choose to have their children At a later later age, 25 to 29 na ngayon. So you also need family planning as men and as a couple para ma-postpone. Wala kang family planning, paano mo makokontrol? Wala kang option kung walang family planning. So it's very important to have it available, accessible sa babae, and of course, sana affordable. No, kasi kung minsan, yung mga ibang methods, mahal, etc. But sa ating family planning program, lahat ito libre and covered ng PhilHealth. Ang tubal ligation, vasectomy, covered yan ng PhilHealth. Dr. Perez, medyo nagulat ako sa binalita mo, no? Na yung maraming kalalakihang Pinoy ngayon ay nag-undergo ng vasectomy. Ano pong age range Dumadami. nito? Well, nung sa Popcom, sa clinic namin noon, we were seeing men as young as 25 to 30. Okay. No, because they had already had 2 children. Alam ko may isa pa nga na may isa na silang anak, nag-usap silang mag-asawa. Sabi ko, sige, tama na ito. We can do with one. So, iba-iba yung mga kanila, yung mga nagiging choices, but at least they're able to have access to services. Ang problema, may mga lugar sa Pilipinas na walang vasectomy, walang tubal ligation, so hindi naaabot yung mga yon. So yun ang kailangan pang trabahuin ng DOH, ng Popcom sa mga darating na taon. Ayun na nga eh. Well, dito sa Metro Manila o yung mga metro cities natin dito sa Pilipinas, walang problema. Na-inform yung mga kababayan natin. Pero yung mga malalayong lugar na yan, yung mga nasa talagang dulo na ng mga Pilipinas, mga nasa malayong probinsya, yun yung hindi naabot ng information about family planning. Yes, kaya itong World Contraception Day, maraming effort ang mga organizations na nagpa-participate dito sa social media. May mga social media campaigns, may mga seminars na gagawin online. So, we're thankful na yung Commission on Population and Development, yung kami sa Forum for Family Planning and Development, yung UNFPA, and of course, yung pinaka-main na dito, yung Bayer Philippines. No? So, these are 4 organizations that are, in a way, celebrating and talking about contraception on this month, but
most especially on September 26. Okay. Sa inyo pong organisasyon, ano po yung mga activities po ninyo regarding the World Contraception Day? And please do invite our audience to participate po sa mga activities na ito. Yes, on Saturday, we're having an online seminar on the right or options to contraception ng mga kababaihan. It will be online with ako at saka si Ms. Valido will be talking about this. And you can look it up sa aming website, sa Forum for Family Planning and Development. Alright, Well, maraming salamat Dr. Perez Thank you. at hinighlight ni Dr. Perez na kailangan aware tayo na may mga options tayo Yan. at dapat yung accessibility talaga nitong mga options na ito ay ma-provide natin sa ating mga kababayan. Maraming salamat po muli sa inyo pong pagsama po sa amin ngayon, Dr. Perez. Magandang umaga and rise and shine.